Ayan, 2000, 2010, 2020, 35 years. Balik ako sa kwarto ko sa Kalayaan. At ang naging roommate ko rin dito ay isang Muslim na Afghan. Ang roommate ko sa Pilipinas ay isang Muslim po na galing sa Mindanao na itatago ko muna ang pangalan dahil maraming impormasyon na naibigay sa akin yung roommate ko sa Kalayaan. Pero anyway, doon sa press briefing ni VP, nabanggit niya na napag-usapan ng kanyang mga kapatid na baka kumuha lang na lang sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po yung aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel, isang co-counsel, isang legal assistant, isang case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit anong mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at 5 lang yan, hindi ko naman kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? Dahil 5 nga lang po yan. In fact, effectively, 2 lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So 2 abogado lang talaga ang harap sa hukuman, yung lead at saka yung co, tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni PRRD. Kaya lang, syempre, iniisip ko na dahil ang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino dyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yun. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po miski ako'y piliin ni Presidente Duterte, kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara mas iba mag-represent, ma'am, that's your call. Hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko, at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorso ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga namang ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni VP Sara. At yan po ay walang halong kaplastikan. That's true. Kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa Unity. Ano nangyari? So susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko, kasi minsan nakatakot ako sa iyo kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang-ayon, hindi ako makapagsalita, no? Hindi ko sasabihin ko ano yan. Pero may 2 bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya, pero alam ko na hindi dapat, no? So, syempre, dahil ganyan naman ang aking pagsunod kay VP Sara, kung sabihin niya na dahil po kaunti ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan, ay nako, I will bow to it, no? At